out. Sabi niya nakahanda na raw yung Visayas at Mindanao na magsisid. Hihiwalay na ba kayo sa Pilipinas at magtatayo na kayo ng sarili niyong republika dyan sa Visayas at Mindanao? Anong masasabi mo dito, Attorney Mike, Mayor? Again, good morning. I'd like to thank this forum, Kapihan, and this will bring very clearly my good friends in the presidential table matters about accountability, transparency, and justice. Shock or stunning thing about secession. I've never been into that. And Tatay Digong knows that. Yung nandito siya way back, isa yung Calvary ko, yung issue on PI, yung PI na Tagalog, yung People's Initiative dito sa Cebu. Sinabi ko nga, we have to be praying for the health of Digong. We must be praying for the sobriety and the direction of peace so that we can attain peace, prosperity, and progress. Both Marcos and Duterte at that time. Kaya, ito naman nagsasalita sa inyo, ko po'y Vice President ng PDP lamang. 4 terms mayor po ako, 4-term Vice Mayor, 3-term Councilor. Hindi lang ako galing sa ganitong political beginning, pero 109 years na po ang mga rama in public service po. Kaya clear na clear namin yung utak as far as governance and accountability. Ngayon, pinag-uusapan natin yung the outset, anong nangyari kay former President Mayor Digong Duterte, which upon the outset, mawapa ko ng Casino Espanyol, a gathering and convention. When the thing happened, and I said, it was snatching and kidnapping. It is beyond any ambit of constitutional understanding. Manong Raul Mato, si Ray, si Penny, Yvette, at saka sino pa dyan, Astra, hindi ko mako-contemplate saan kukunin yung ginagawa ng country natin na pinaalis natin yung sarili nating former president. And now, good enough that we have this intervention about bring back home Digong or interim release of our former president. Kaya ito nangyayari, if you don't mind, if I can continue, itong justice, I don't know. I don't find any justice. I am even seeking justice of my oppressed situation since I stand for Digong. Corruption, oh my God. You hear Saldi cause, we call it tribulation. Wow, it's a Pandora's box. And the Pandora's box continuously being opened with the sister, Senator Amy Marcos po. Kaya, no matter what, and we go back, was then, the criminality, the drugs, peace and order, etc. po. Huwag na muna tayo mag-uusap ng secession. It's always good to follow. United we stand, divided we fall. We always can do a lot. One archipelago called Philippines. In conclusion po, BBM resigned pa rin. And I will repeat, and I will stand. This is BBM resigned. Ito yung ginagawa namin November 21 po. November 21, indignation rally. And last but not the least, when you combine rampant criminality
massive corruption at the highest level and beyond, and it becomes abominable, and the compounded suffering of our people under a disaster, inflation, and instability or whatnot. Of course, the conclusion, incompetence of management to govern this country. So this administration lost morality, capability, and political will. And therefore, what is left for us, gentlemen, and the whole country listening, even globally, is to ask him, because he is the solution. Resign. Mr. President, you've been my friend. I'm sorry to tell you that the only thing to do to save this country, save the Philippines, be a part of the solution, please resign. Thank you very much. Thank you, Mayor Rama. So at least napakinggan na natin yung position ni Mayor Rama, and I think that's the position of the whole PDP members of the Visayas and including Mindanao. Wala pong partisipasyon o kaya iniisip ang PDP laban na hinihikayat yung ating mga kababayan sa Mindanao o sa Visayas na magkaroon ng secession. We follow the constitutional order, we follow the rule of law, but we are demanding truth, justice, and accountability. Bago tayo magpatuloy, muli ang PDP laban nakikidalamhati tayo sa ating mga kababayan sa Cebu at sa isa babang mga lugar po dyan sa Cebu Province at Region 7 na nasa lanta ng bagyong Tino at sinundan pa ng sumunod uli na bagyong ano yung sumunod? Uwan yata yun, no? At siyempre, mga kababayan din natin sa Mindanao, sa Davao de Oro, nang nagkaroon ng malakas na paglindol. At sila po ay hanggang ngayon ay umiiyak pa rin, nananangis pa rin at nanghihingi pa rin ng suporta sa pamahalaan at lahat po ng ating mga kababayan na meron naman po kayong kapasidad na tumulong sa ating mga kababayan po dyan sa Cebu at saka sa Mindanao, pakitulungan po yung ating mga kababayan. So, at saka Negros sa Bacolod. So, yung isang konti lang po ito, PDP laban din po ay nakikidalamhati sa pamilya ng isa sa aming matatag na leader po dyan sa Davao del Sur, dyan sa Digos. Si ex-kapitan, the late Barangay Captain Dudong Bukol, na pinaslang po habang siya ay nagla-live sa kanyang Facebook at napakinggan pa yung putok ng baril. At ito'y amin pong kinukundina. At buong PDP laban po doon sa binigay po sa atin assurances ng ating acting chairman si former Secretary Alcusi at ang pamunuan po ng PDP laban ay nakahanda po kami na tumulong sa pamilya at hanapin ang hustisya. At natutuwa po ako doon sa naging announcement ni Attorney Torion na taga Davao del Sur at ang ating Vice President Sara ay magbibigay ng pabuya para kung sino man ang makapagturo doon sa mga salarin o pumaslang kay Kapitan Bukol. So, PDP laban, kinukundina natin itong mga criminality na nangyayaring katulad ng binanggit ni Atty. Mike Rama. So, siguro pakinggan natin si Karimar kung ano yung... Batiin na muna natin, no? Nasa Zoom na po, nakain na po ang ating pong kamiyembro, si Ma'am Chiki Chua, na live po mula po sa Netherlands. Magandang umaga po, Ma'am Chiki. Hi, Ma'am Chiki. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at saka sa lahat po ng nanonood sa buong mundo. Kumusta po kayo? Okay naman po kami, Ma'am Chiki. Kami ang dapat na makusus po dyan dahil mainit na pinag-uusapan nga itong possible interim release ni Tatay Digong kung mapapaboran po yung kahilingan nating lahat, tayong mga sumusuporta kay Tatay Digong na sana maliwanagan yung kaisipan at damdamin ng mga huwis o mga maestrado ng ICC doon sa appeal for the interim release of Tatay Digong.
Ano ang sitwasyon dyan? Anong mode ng ating mga kababayan po dyan? Ma'am Chiki dyan sa Netherlands ngayon. Lahat po kami dito ay umaasa na mapapaboran po ang interim release ng ating mahal na Pangulong Duterte. Lalo na po ilang buwan na rin po siyang nandito at very timely po sigurong makaalaya na siya at alam naman po natin na magpapasko sa atin. At lahat po kami, lalo na sa nangyayari sa Pilipinas, siguro it's about time makatanggap man lang tayo ng good news ngayong sa darating na 28 po ng Nobyembre. At hindi po natin alam, pero lahat po kami hopeful dito na mapagbigyan po ang ating hiling po na makalabas po ang ating Pangulo. Yeah, thank you, Ma'am Pero Chiki. hindi pa rin po natin alam ang ICC dahil alam po natin ang impluensya ng ating bangag na administrasyon. Sorry po to say, aga-aga medyo nagiging negative ako, pero yun po ang katotohanan na kahit pa paano talagang ang laking epekto sa amin dito, lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong, yung aming mga araw-araw na buhay hindi na katulad nung dati. Kung nung araw po ang aming mga weekends at free time ginugugol namin sa pagmamahinga o sa mga oras namin sa mga ibang bagay. Pero ngayon po ang mga Pilipino dito, kapag may oras kami, nandun kami lahat sa dahig para lang po magtipon-tipon at magsama-sama para sumuporta po sa ating mahal na Pangulo. Tama po yan. Alam po ninyo dito sa ating bansa, kaming mga abogado, alam namin yung definition ng cruel and unusual punishment. At ito ay nagdidepende sa mga iba't ibang mga factors, katulad po ng edad ng tao, health condition niya. Dito sa ating Constitution, nakasaad yun that there's no cruel and unusual punishment shall be meted against any person in the Philippines. Kasi kung si Tatay Digong sana bata-bata pa, siguro edad mga 40 anyos, 50 anyos, kayang-kaya po niya siguro pa rin na habang po siya ay hindi pa naman siya convicted, wala naman po siyang nandiyan pa rin yung presumption of innocence, pero nakakulong siya at walang nag-aalaga o nakakapasyal sa kanyang regularly na kamag-anak. That is cruelty of the highest order. That's cruelty of the highest order. At ang masakit nga, dyan nangyayari sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Kaya yung dasal po nating lahat, mga kababayan, na sana po ay dinggin ng Panginoong Diyos yung ating dasal na mapagbigyan, maliwanagan yung kaisipan ng mga maestradong ng ICC at mapagbigyan yung interim release ni Tatay Digong. Hindi naman natin sinasabing hindi na itutuloy yung kaso. Ituloy pa rin yung kaso. Pero wag muna siyang parusahan dahil he is still presumed innocent. Pero yan ang masakit dahil ang nagpaparusa sa kanya ay banyaga. At kagagawan nga, sabi natin itong administrasyon na ito, ang dahilan kung bakit siya napunta dyan sa banyagang bansa. So, pakinggan na muli natin yung ating MC. Yeah.